Green charcoal. Maaaring ngayon nyo lang narinig ito. Alamin natin kung anong imbensyon ito at kung paano ito makakatulong sa ating kalikasan. Narito ang report ni Kathleen Cruz. Likas na sa mga Pilipino ang pagiging malikhain. Tunghayan natin ang isang inventor na nakatuklas ng panibagong pakinabang sa basura gamit ang kanyang tiyaga, talino at pagmamahal sa kalikasan at bayan. Green Charcoal Technology. Ito ang likha ng isa sa pinakamatagumpay na Pilipinong inventor, si Ginoong Gonzalo June Catan. Yung mga early 70s, there was a big crisis on energy. And also, I was working also on fertilizer and enzymes for my pest control. Tapos, one time, I just discarded a lump of this biomass together with the enzyme and threw it in the waste basket. And then, somebody threw a cigarette butt. And nakita ko, I saw it burned very beautifully. And so that led me to study, investigate, and found out that enzymatic energy enzyme. So I now apply energy enzymes into any kind of biodegradable waste. Now they are formed into green charcoal. Ang green charcoal ay uling nagawa sa mga nabubulok na basura. Yung mga raw materials namin dito, mostly ay from agricultural waste, biodegradable materials. Yun ang basic niya, nabubulok na materials. Factories have waste products at dinadala nga nila dito, free. They are relieved of the problem of disposing it. Tapos dito naman tinitreat namin sila. Dinadagdagan ng enzymes ang pinagsama-samang nabubulok na basura. Kasi meron siyang treatment, enzymatic treatment, about a week na processing siya. At doon meron kaming mga ginagawa na para siya ma-process, ma-convert into green charcoal. Tapos after a week, about 2 to 3 weeks na drying, we have the green charcoal na. Tinatanggal ng enzymatic treatment ang amoy ng mga biodegradable waste na gamit sa paggawa ng una ito. Ito rin ang dahilan ng mas mainit at malakas nitong apoy kumpara sa LPG. Isa sa mga restaurants na nakikinabang sa teknolohiya ng green charcoal ay ang Lost Life Garden Bistro sa loob ng Orchidarium sa Maynila. Niluluto ang mga pagkain sa hydrogen stove na gawa rin ni Ginoong Catan. Mabilis to, sir. Kasi sinubukan namin yung hatawan talaga. Diyan namin niluto yung iba, tapos nilalagyan natin to. Ayan, pag nalingatan mo lang ng kote, sunod na yung niluluto mo eh. Kailangan, bantayan mo lagi. Mas mura rin ito kumpara sa LPG. Matipid siya kasi yung dalawang sako ginagamit namin, tagal niya, ilang araw namin ginagamit eh. Samantala yung isang tangke, mga mga 3 araw, ganun. Bukod sa pagluluto, maaari ring gamitin ang green charcoal sa reforestation ayon kay Ginoong Catan. May uri ng green charcoal na gawa sa mga nabubulok na basura na nilalagyan ng mga buto sa loob. And then we have here 2 kinds of shapes. This one is for throwing the seeds. There is a seed here already. And then we just throw it like that, and then wet it, and it will just grow. So it is planting the seeds with the soil already. With the fertilizer, with the insecticide, the fungicide, and well, in order to make them strong. Tunay ngang madaming buting dulot ang green charcoal technology. Ang pinakamalaking environmental benefits, una, yung paglabas doon, hindi na nitrogen dioxide, kundi hydrogen, oxygen, carbon dioxide. At kaunti na lang ang carbon dioxide. So now, we have something. We can now clean our, not only yung masamang tingnan, yung garbage, biodegradable garbage, kundi pati yung air natin, nalilinis pa. So we have cleaner air. Pati raw problema sa mga peste ay tinutugunan nito.
And so these waste cause a lot of pest problem. Doon nagtatago yung mga daga, doon yung mga halimbawa balat ng saging, pupunta ang mga langaw, mga ipis, daga. Ayun, nakuha natin yun, ginawang green charcoal. Kaya green charcoal is a form of pest control. Mas ligtas din itong gamitin kaysa sa pangkaraniwang LPG. Kakadala ng maraming sakit ang LPG. Among this, yung sinasabi nila, prevalence of depression, apathy, circulatory problems, confusion, fatigue, memory loss, intractable infection. Dahil sa kahanga-hangang katangian at benepisyong dulot ng green charcoal, marami nang natanggap na karangalan si Ginoong Catan dahil sa kanyang imbensyon. The most important is of course yung International Invention Contest in 1996. I won there a bronze medal. There were 31 finalists, and at least out of 1,000 invention entries under environment, nakuha natin yung bronze. So I'm happy about that. Kinilala din siya bilang Outstanding Filipino Inventor noong 1994. Subalit, hindi nagtatapos rito ang pagpapaunlad ni Ginoong Catan sa kanyang produkto. Ayon sa kanya, maaring dagdagan ng iba't ibang klase ng enzymes ang green charcoal upang magamit pa ito sa maraming paraan. So actually, I am now only in the first part. I'm now only in the so-called fuel part. Later on, I go to the other part. And all our grass, all our leaves that are useless, magamit ng fuel, magamit ng fertilizer, mapakain pa, magamit pa ng pigs. All come from our so-called biodegradable garbage. Sino nga ba naman ang mag-aakalang maaring gawing uling ang agri-waste? Patuloy sana nating tangkilikin ang mga likhang Pilipino tulad ng green charcoal na talagang malaki ang naitutulong sa ating kapaligiran at kalusugan. Ako po si Kathleen Ann Cruz para sa Bantay Kalikasan.